Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mahiwagang Burnay. Nasa na ang email mo? Magbagal lang ba ang internet ko? O talagang wala tayong kwento ngayon? Baka nalito si Mahiwagang Burnay. Akala niya Friday today. Oo nga, Thursday pa lang. Sabi niya, di ba sa pinag-uusapan niyo kanina sa unang tambalan, yung mag-chill muna, magpahinga Oo. muna. Kaya nga Baka nakaramdam ng pagod. Sabi niya, siguro pahinga muna kayo. Saan? Wala ba? Ganito po kasi kami hindi kami organized. Kaya hindi namin binida kanina na doon tayo. Na-organize kami, ganyan. Kasi alam namin sa sarili namin hindi kami organized, diba? Hindi, ganito po kasi yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Hindi po namin siya nababasa hanggat hindi oras na at kwento na ng Mahiwagang Burnay. So kumbaga talagang sariwang-sariwa ito, on the spot. So ngayon, kapag kaganito na biglang magbubukas ako ng email tas walang email, ibig sabihin, isa itong pagpapatunay, di ba, na talagang di tayo nagbabasa. Okay, meron akong nakita sa Tambalan Facebook. Okay, sige. Hindi nga lang to edited, so hindi ko sure kung ano ang resulta nito, pero basta disclaimer, baka may-ari nan. Basahin na lang natin. On the spot po ito, wala kaming idea sa kwento. Oo. Yung mga kwento ng Mahiwagang Burnay, wala kaming idea sa kwento. Babasahin yon on the spot. On the spot, correct. Para ka pero meron ng envelope na nakaseal. Correct, ganon. Pero may nag-filter nun. Ibig sabihin, meron kasi kaming writer. Dumadaan sa kanya. Kasi kailangan, hindi siya masyado mahaba. Oo. Na 3 taon na hindi pa tapos magbasa si Nicole. At syempre, kailangan din i-filter kasi baka mamaya hindi siya radio-friendly. Yes. So anyway, wala siyang email today. So meron ako nakitang message sa Tambalan Facebook. Basahin na lang natin. Dear Ate Nicole and Kuya Chris, good day po sa inyong lahat at sa lahat ng mga fellow tambalanista ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tan. 29 years old. Isang Chinoy living in Malaysia since 2008. Tambalanisan niyo po ako since that time bago pa ako umalis ng Pilipinas noon. For a time from 2008 till 2014, ako po ay nag-aaral dito sa Kuala Lumpur until mag-university sa law school. Ako po ay isang curious na bisexual noon. During 2014, nang umuwi ako ng Manila para mag-asikaso ulit ng visa requirements for Canada sana. 3 months ako sa Manila noon kung saan nakilala ko si DJ. Sa exploration ko, takot ako din, takot ako baka anong exploration mabasa ko dito eh. Sa exploration ko ay siya ang first time ng lahat sa akin. Naging close kami at naging kami pero alam namin pareho na sandali lang po ako doon. Within those 3 months ay minahal namin ang isa't isa at nag-promise po na kapag may pagkakataon ay uuwi ako at bibisitahin siya. Trinay po namin ang LDR na eventually ay natapos din. Inaamin ko po nung times na yon ay galit ako sa mundo at isang rebelde. Expressive po si DJ habang ako naman po ayoko masyadong madrama. Kaya nag-decide po kaming tapusin. Pero kahit na tapos na, we stayed in touch po ng maraming taon.
Although bihirang nag-uusap, ang treatment po ay may feelings kami sa isa't isa. Madalas ang aming interaction ay yung pagko-comment sa IG, paglalike ng stories, and kamustahan from time to time. To make the long story short na sobrang haba, partner. Mga ano yan, mga 10 pages pa yan. Ano po ba dapat kong gawin? Tinapos agad. Tinapos Doon agad agad. sa ano, O sa sige, closing. isi-skim ko lang medyo mahaba. Ito yung mahirap kapag ka live tapos wala pong nagfi-filter na na writer. Tapos may migraine kasabay. Mas mabagal pa yung internet. Oo, tapos mabagal pa yung internet, 'di ba? Kung mamalasin nga naman. 'Di ba? So, sa madaling salita, nagkaroon sila ulit ng communication nitong si BJ, tapos pero sa gitna ng lahat, biglang sinabi niya na ayaw ko na. Yan. Okay. Pero willing akong to go back to the Philippines for good and make this work with him. Pero ako po ang nakukonfuse kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanya. Ano po ba dapat kong gawin? I'm willing to let go of everything here and pack up. Pero hindi naman overnight kasi I run 3 companies. Ay, taray ng I run 3 companies. Buti sinabi mo yan. Oo, buti sinabi mo yan. Bibigyan ka namin ng maayos na feedback. Charot. People depend on me. I gave myself a year para isettle ito. Pero what's the point of it all kung wala na siya? Please advise po. I don't really know specifically kung anong gusto kong itanong, but perhaps let me know your thoughts. Thank you and more power. Ang inyong tambalanista, Tan. Okay. So ito po yung mga tipo ng kwento na ano ba? Yung asang-asa ka, yung pinaasa ka talaga ng todo-todo. Tapos at the end of it all, wali pala ang lahat. May mga ganun di ba? Naranasan niyo na po ba yan mga kabisyo? Yung pinaasa kayo ng matindi. Yung parang feeling nyo fall na fall sa inyo. Talagang ang dami-daming signs na nagsasabing papunta na ito sa sa magandang relationship. Tapos biglang boom! Nagbago ang ihip ng hangin. Wali na ang lahat, 'di ba? So ganun yung nangyari kay Tan. Tapos ngayon si Tan, parang feeling niya, alam mo ganyan talaga yung talinhaga ng pag-ibig, no? Parang kahit gaano katindi yung accomplishments mo, isipin mo you run 3 companies. You're willing to give it all up. Yung parang iwanan na lang ito, bahala na kasi para saan pat lahat ng mga pag-iipon ko kung wala din naman akong taong, yung taong magmamahal sana at paglalaanan nito. 'Di ba? Yung ganun katindi yung pag-ibig, lahat ng mga matatalino, mga CEO, mga pangmalakasan ng mga posisyon, talaga namang nabobobo po talaga. Minsan humihina ang pangunawa sa mga bagay-bagay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, totoo yan, di ba? And it happens. And for you, Tan, ang masasabi namin, sabi mo, hindi mo nga alam kung ano talagang gusto mong itanong kung if you should give up whatever you have, and then ganyan, no? Pero kung I think kung yun yung tanong, sa tingin ko wag naman din muna i-give up yung lahat para sa isang tao dito sa Pilipinas na hindi rin sigurado sa kanyang feelings. 'Di ba? Isipin mo, i-give up mo yung 3 kumpanya, iiwan mo yung mga taong umaasa sa iyo at yung mga taong yun ay may mga pamilya din na umaasa sa kanila. Isipin mo yung responsibility na yun, ha? 'Di ba? Para lang bumalik sa Pilipinas sa isang taong hindi rin naman siya sure kung gusto kanya o hindi. Gets mo? Correct. So walang there's no point. Tama. Oo, ayusin niya muna yung sarili niya. 'Di ba? Kasi ang mahirap dito yung si DJ, yung kaanuhan mo, kalandian mo, 'di ba?
ginugulo niya yung buhay mo. 'Di ba? Huwag mo hayaang guluhin niya talaga ng tuluyan yung buhay mo kasi magugulo yung buhay mo. Talaga kapag ka iniwan mo ang lahat, 'di ba? Para sa kanya na again ulitin ko, hindi naman sigurado sa iyo. Totoo yun. Diba? Yun yung sinasabi natin na hindi naman first time yung ganitong klase ng kwento sa tambalan. First time kasi mayaman ka. Oo. Nagmamay-ari ka ng 3 kumpanya, di ba? You run 3 companies. You own it? Do you own it? Or ikaw ba ang Pero ano? kahit na, mayaman. Kahit Ibig sabihin, big time ka pa rin. Oo, Yan. whether nagtatrabaho sa 3 kumpanya or running it as the head, 'di ba? Big time pa din. Yes. So, yung ganitong klase ng kwento, yung sinasabi natin, wala kayong malinaw na label. Hindi mo na sabi sa amin, ano ba kayo? Magjowa ba kayong dalawa? Yeah. Or naglandian lang kayo? 'Di ba? Nagkukumustahan lang kayo. 'Di ba? Anong matibay, anong solid description ng anong inyong meron. relasyon? 'Di ba? Kasi kung malinaw na kayo, 'di ba? At may mga plano kayo, may mga napag-uusapan kayo mga plano, tapos sinira ng ganun-ganun na lang, parang umalis na lang na parang bula, naglahong parang bula na binaliwala yung trato niya sa iyo o yung relationship niyo. Talagang yon medyo mahirap tanggapin. Pero kung wala namang label, Yan. 'di ba? May nangyari sa inyo, naglandian lang kayo, tapos nagla-like kayo sa mga post ninyo sa Facebook. Nag-heart Yes. lang. Ayun, pero walang label. Yes, dapat alam mo sa sarili mo, malinaw yun na wala naman talagang patutunguhan at wala kang dapat i-sacrifice doon. Feeling Hindi ko- dapat maging question dito na, teka, uwi ba ako ng Pilipinas at pababayaan ko yung company? Hindi. Kasi Yun ang- wala naman. Kasi wala naman talaga. Malabo naman yung usapan ninyo. Wala kayong label in the first place. Naglandian lang kayo. Ay, nako, nasaktan partner. Feeling ko lang nasaktan yung mga, hindi na si Tan eh. Yung Oo, mga ganyan ganyan ang ang sitwasyon eksena. today. Yes. 'Di ba? Yung parang, ano ba yung karapatan na meron ako sa kanya? Yes. Parang, do I even have the right na magalit na hindi niya ako minessage kung nakauwi na ako? Oo. Or hindi na siya nagparamdam after a week pagkatapos ng aming Oo. matinding balitaktakan ng ng laway. Sipin mo, nagbalik-taktakan ng mga laway ninyo. Nagkaganunan, walang humpay, diba? walang pahinga. Sa True Legend, Oo. di ba? 5 oras sunod-sunod na Oo. balitaktakan ng kung anong mang klase yan. Pero pero dahil walang label, Yes. parang wala kang karapatang magtanong, ano ba? Saan ito patungo? Papaano? Wala kang hahabulin. Yun ang eksena ng lahat ng katulad nung kay Tan. Yan, Diba? marami ang ganito. Correct. Na kapag yun yung mahirap talaga eh. Of course, you enjoy it. You enjoy the moment of the landian. May feeling ka during the time that you are important. May feeling ka na what you have is something important. Diba? Pero tama ka. Feeling mo lang yan. Bakit? See? Wala kayong label. So in this case, wala kang dapat panghinayangan. Kasi dapat malinaw sa iyo yun. Tama. 'Di ba wala naman kayong binuong plano eh. Walang kayo. Yes. 'Di Ang ba? Sabi nila, grabe, ulit-ulit. Ulit-ulit dun sa walang kayo. 'Di ba? Walang ownership. Ibig sabihin, halimbawa, cellphone. Na-enjoy mo yung function ng cellphone. Ang ganda-ganda naman nito. Ang ganda ng camera. Kaya lang, 'di ba, nung nawala sa iyo, kinuha nung may-ari, 'di ba, dinala sa kanila, wala kang habol. Kahit gandang-ganda ka doon, na in love ka na doon sa cellphone na 'yon, kahit ito yung pinakamagandang cellphone na nagagamitin ko, wala kang ownership sa cellphone na 'yon. Wala eh. 'Di ba? Talagang mawawala siya sa iyo sa takdang oras na gusto niyang mawala. 'Di ba? Sa tao ganun din. Nag-decide siya, ayoko na. Pagod na ako makipaglandian sa iyo, wala naman tayong usapan. Aalis na ako. Pero ikaw to, umaasa, gulat na gulat. 'Di ba? Na parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Diba? Ganun talaga, wala kasi kayong label. Hindi nyo pag-aari ang isa't isa. Di ba? Ang hindi mo alam, ang dami niya ding nilalandi, hindi lang ikaw. Yes. Di ba? At totoo. yun na, pinasok mo yan eh, di ba? So yan yung mga sinasabi nating mga consequences kapag tayo po ay nagde-decide sa mga bagay-bagay na ganyan. Diba? Correct. Kung ngayon nag-iisip ka, dapat ko bang i-let go yung company? The answer is no. Wag talaga. No. So ulitin namin kung di lang pumapasok sa isip mo at alam mo naman yun, ang daming umaasa sa'yo. Sinabi mo nga rin yan eh, di ba sa kwento mo. Madaming umaasa sa'yo at hindi lang yun. Isa-stress lang din namin sa'yo na yung mga umaasa
sa'yo na mga empleyado mo ay may mga pamilya. Hindi yan Correct. lahat single na sarili lang nila ang iniisip nila. O kung single man sila, may magulang din sila na iniisip nila. Yung iba dyan may mga maintenance. Yes. O, 'di ba? Na kapag ka alang-alang sa pag-ibig na malabo, 'di ba, na walang label, uuwi ka ng Pilipinas, lahat 'yun nga. Di ba? Naku, bawas ligtas points yan sa langit. Magiging dahilan kung ba't hindi ka pa makakapasok sa langit. Feeling ko lang naman. Hindi Diba? rin ako sure dyan, pero Dahilan yung ng ganon. ng pagkagutom ng maraming Yan, tao pag, diba? pag binitawan mo yan, Sipin yung mo business yun. na yan alang-alang sa isang taong hindi naman sigurado. Correct. Oh, di ba? yan. Actually yung yung papaano sila nag-uusap partner, walang sa akin, walang lalim eh. Sabi niyo nagla-like lang kayo sa Oo. sa Facebook. Yun Hindi, yung- meron tas may on, mga off, on, may mga off. missing parts eh. Pero parang feeling ko may mga on-off. Meron din naman silang mga, kaya nga siguro umasa itong si Tan kasi may mga malulupitan din silang mga usap-usap balitaktakan din, Oo, no? may mga ganun eh. Kaya lang, ang nakakalurkay lang talaga dyan, yung ano tawag Biglang dito? nawala. Yung biglang nawala. Yung biglang nagbagong ihip ng hangin. So whatever it is, kung kasing babo as liking photos lang and commenting on IG or as lalim as nagkakaroon kayo ng usapan, pero yung nawala siya na parang bula, is is still a clear indication na Yes. ang labong kausap, niyang kausap mo. Yes. Diba? So paano yung pagpunta mo dito sa Pilipinas? Diba? Saan mo siya hanapin? Oo. Diba? Nagbago na nga ihip ng hangin. Correct. Diba? Paano kung nakontak mo siya pero ayaw naman niya makipagkita sa'yo? So sayang lahat. Ganito na lang. Kami na lang yung kontakin mo. Yan. Kami, Kasi gusto mo sa i-tour amin. ka namin? True. Kala mo Diba? hindi rin taga rito. Kala mo Na-base hindi lang naman sa Pilipino. Malaysia. Kala mo hindi pure Tagalog yung kwento niya sa atin. Ganon. Kung gusto mo Oo. lang, 'di ba? Hindi syempre partner, doon tayo sa itutour natin yung mga yung mga may running 3 companies. Yan, Ganon oo naman. tayo. Syempre. Syempre ayaw naman naming sayangin yung oras namin doon sa mga taong hindi namin mapapakinabangan, Oo, 'di ba? syempre naman. Given na Diba? yun. Given na yun. Oo. Dapat may pakinabang tayo sa isa't isa. Ganon. Gusto mo kami sumundo sa airport? O, tingnan mo yan. Oo, Gusto diba? mo- Gusto mo sasakyan ni Nicole, mas malaki. Oh, ganito na lang. Pwede nakatayo tayong lahat. Pwede. Kahit pwede umupo, tayo tayong lahat. Gusto Oo. mo, pamunta kami Malaysia. Yan, pwede Diba? din. Basta ikaw bahala. Oo, correct. Oo. Diba? Kung yung kausap mo, hindi malinaw si DJ, kami, ngayon, kaming mga DJ, diba? Oo, yan. No, DJ din naman kami. Oo, DJ din naman kami. Lilinaw namin sa'yo. Diba? Linaw Oo. namin sa'yo na pwede ka naming sunduin sa Malaysia, pero sagot mo. Yan, Kailangan yan. malinaw. Oo. Diba? Di kami aalis nang walang down. Yan. Ganon. Hindi, Money down first. Money down first. Oo. Payment first. Saang hotel ba? Saang hotel? Sa Kuala Lumpur, Sunway Lagoon. Okay, diba? Sunway Sa Lagoon. Sunway Hotels, yan. Okay. Sige, Oo. sige. Ganyan. Saan tayo papasyal? Sa Sunway Pyramid. Saan tayo papasyal? 3 days tayo sa Sunway Lagoon. Okay, Oo, dun tapos muna. anong gagawin natin doon? Swimming, rides, ganyan. yan. Uy, isulat mo yan. At least ito malinaw. Hindi katulad ni DJ, ang Diba? daming plano tapos walang linaw, biglang mawawala. Yan. Hindi kami mawawala. Ngayon pa lang, di pa nga tayo nagkikita. Ang dami Correct, ng plano. ang dami naming plano. Magsabi ka lang, hindi kami mawawala na parang katulad ng parang bula. Hindi. Hihintayin namin hanggang matuloy ito. Yan. Ganon. At ganon dapat. May ganon linaw. dapat. Yung may linaw. Yes. Bago ka sumabak sa isang bagay, 'di ba? Correct. Linawin mo muna. Whether it's a relationship, it's a career, it's a business that you would like to open, 'di ba? Goals in life. Correct. Linawin mo muna bago ka wag sige ng sige, sabak ng sabak. Di ba pag naggumagawa ka nga ng itinerary pag pupunta ka sa ibang bansa, di ba may malinaw yung plano mo eh. True, Di ba para diba? hindi nasasayang yung oras. Para Correct. sigurado ka sa mangyayari sa Tama. madaling salita. Ayaw natin magsayang. Yes. So, Ganon. kita mo na. Sayang yung mga yung mga landian nyo. Tingnan yung mo. mga naumpisahan nyo kasi walang Walang label, walang walang pinatunguhan. maayos na plano. Correct. Oo. Alam mo, Tan, sinasabi ko sa'yo kahit hindi namin napaghandaan, nabasa namin yung kwento mo. Wala lang, baka gusto mo lang ibigay na yung down. Charot. Okay, salamat sa pagtutok, Tan, and I hope maging okay ka na soon. Have a feel-good Thursday. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Unlike pag alam nyo sa sarili ninyo na ay jowa kita, ay partner kita, at least may sense of ownership, di ba? Tama. Pwede ka maghabol. Totoo. Pero kung Pag wali. anytime talaga aalis siya. Madali maghabol. Halimbawa, aso.
Diba? Yung kapitbahay mo, ay hindi, ganito, yung aso naligaw, dumaan sa harap ninyo, kinupkup mo. Diba? Inalagaan mo ng 3 araw yung aso. Siyempre, napamahal na sa'yo yun. Correct. Diba? Talagang na-inlove ka na doon sa aso. Kaya lang yung owner, totoong owner pala nito, matagal na rin naghahanap, 3 araw na din siya naghahanap. Yan. Na palinga-linga. Ngayon, o napagala-gala, ngayon natagpuan sa inyo. Yan. So sinong may habol ka ba doon? Siyempre wala. Kasi hindi siya sa'yo. Aww. Di ba? May ibang taong nagmamayari yan. No? Ang chikit-chikit naman. Malay mo si DJ may iba palang karelasyon. True. At saka Diba? malay mo ganyan siya sa lahat. Oo. Diba? Iba talaga tambalan. Sabi ni Emmanuel Hicom, usapang label pero nauwi sa pangbubudol. Hindi naman budol yon kapag ka hindi natutuloy. Oo. Diba? Yun naman, lang, pasaring lang. Oo. Ganun. Sabi ni John Paul Imperial, buti pa yung delata namin may label, kayo wala. Tama. Ouch. Chakit, diba? Chakit-chakit. May kakilala ako, partner. Ano, Look wala ko ring, lang, charot. wala ring label. Oh, anong ganun. splok mo? Kasi ang taas ng pinag-aralan. May bibilib ka naman sa achievement niya sa buhay eh. May isipin mo talagang maayos ang takbo ng buhay. Oh. May sariling bahay, may sariling sasakyan, maganda ang propesyon, pero pumapayag sa isang relasyong walang label. Das ang hirap naman ding i-judge. Tas iyak lang ng iyak kapag nalaman niyang yung karelasyon niya ay may nilalandi ding iba. Oo. Wala Tapos hindi siyang naman siya, habol. correct, hindi naman siya Oo. makapaghabol kasi nga, in the first place, may kayo ba? Walang sila, walang kayo. Walang kayo. So ngayon, ito namang si Guy, pag pumunta doon, tanggap agad. 'Di ba na parang hindi naman niya ma-blame. Basta ako happy ako, nandito ka na. 'Di ba? Tapos syempre yan, mag-aanuhan lang ulit. Pagkatapos mag-anuhan, uuwi na, wala ka na uling habol. Oo. Diba? Di mo malaman kung pwede mo bang kumustahin. Tapos pag hindi nag-reply, di ba, may karapatan ka bang magalit, mainis? Wala naman. Wala. Di ba? Isipin mo, kung tutuusin, parang ang dami namang magagandang desisyon sa buhay na ginawa mo. Pero bakit doon sablay na sablay ka? Doon sa part na yun. Oo. Na sana maghanap ka na lang ng taong may kasiguruhan. Hindi yung taong Wali talaga. uuwi kung kailan niya gustong umuwi dito, Oo. di ba? Ite-text ka kung kailan niya lang gusto. Oo. Di ba? Pag nangailangan lang siya, saka lang siya magtatawag. Yan. Ako. Dapat aware ka na, pinasok mo yung sitwasyong yan, hindi ka dapat mag-demand. Correct. Diba? Kaya nga eventually yung mga taong ganyan, parang kahit na nagsistart sila as parang playtime lang, parang ganun. Eventually mag-iisip ka din hanggang kailan ako maglalaro. Yes. Ganun. Ayun ang mga bagay-bagay. Ang dami daw tinamaan. For sure. Telma Perez Ilagan, advance happy birthday. Tomorrow daw ang kanyang birthday. Happy birthday po, advance! Enjoy your special day, Telma Perez Ilagan. Happy birthday! Mas maraming mawawala kaysa sa maraming gain kapag walang label. Totoo. At huwag mong i-sacrifice yung mga bagay na yon. 'Di ba? Huwag mong hayaang mawala yung mga bagay na yon. Para lang sa isang relasyong walang label. Maraming masasayang na oras, maraming masasayang na effort, energy,
pera. Yun eh, yung mga masasayang. Oh, yun ang sabi ni Santiago Mitzi, ang ating masugid at tambalanista from Tambalanista. Hong Kong. Ano daw? Mitzi, dapat sa umpisa pa lang ask that person the intention of that person para hindi ubos ang time and effort. Importante ang clarity and formality. Oh, correct. Diba? Parang magtutour ka sa Hong Kong, halimbawa, di ba? That may kasiguruhan yung pagpunta mo doon. May hotel kang pupuntahan. Correct. Ano yung itinerary mo doon? Hindi ka magsasayang. Correct. Klaro ang lahat. Kasi kung hindi, malulost ka. Yes. Sayang yung pagpunta mo doon. Pabati naman po sa tambalan, sabi ni Francisco sa Monteles. 13th anniversary po namin ng asawa kong si Christopher Tongol. Yan. Pakabait ka na please. Love you. Sabi ni John Paul Imperial, nakakapuyat yan Kakaisip, hinalikan ka ng lahat pero walang label. Buti sana kung halik lang eh. Tapos laging sweet sa'yo pero wala ka pa ring label. Ano kaya yun? Sabi ni John Paul. Ayun. Kami po i-exit na muna for Papahinga now. muna. Pahinga. See you tomorrow. See you tomorrow mga kabisyo. Bye-bye.